Matapos nang manalo muli bilang mayor ng Pasig City si Vico Sotto. Naging banta agad siya para sa ibang politiko dahil sa lakas ng hatik ni Vico Sotto sa mamamayan ng Pasig, pati ibang lungsod ay humanga kay Vico Sotto. Nitong kakatapos lamang na botohan isa sa nakalaban ni Vico Sotto ay ang negosyante at nagmamay-ari ng construction company na si Sara Diskaya. Gumastos ng milyon-milyon si Sara para sa kanyang pangangampanya, ginamit din niya ang kanyang koneksyon para mapadami ang kanyang boto. Samantalang si Vico Sotto naman ay kalmado lamang. Hindi gumastos ng malaking pera dahil kilala na siya ng mga tao, pati na rin ang kanyang mga nagawa sa lungsod ng Pasig. Pinakita lamang ni Vico Sotto ang kanyang pagiging transparent sa mga tao, gayon din ang kanyang plano sa lungsod ng Pasig. Sinabi pa ni Vico Sotto na hindi natin kailangan ng hero, at tayo na mismo ang kikilos para sa ating bayan, kung hindi matatapos ang mga corrupt na politiko ay walang mangyayari sa ating bansa. Pagkatapos ng termino ni Mayor Vico Sotto sa lungsod ng Pasig, ay malaki ang tayensa nito na tumakbo sa mas mataas na antas sa gobyerno. Posible din na maging qualified na si Vico Sotto para tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Habang ginagawa ni Mayor Vico Sotto ang kanya trabaho bilang isang public servant at ang good governance, mas dami-dami ang mga kaaway nito. Isa na nga dyan si Sara Diskaya na pinapa-disqualified si Vico Sotto kahit na ito ay nanalo na bilang mayor. Kampante naman si Vico Sotto dahil alam niyang taong bayad ang kanyang kakampi sa kanyang tungkulin. Kung yung mga nangungutong, kung yung mga humihingi ng kickback, sabihin na natin ng diretso, kung yung mga kurap, hanggang ngayon 2025, gusto sa akin, magduda po kayo sa akin. Pero pansinin po ninyo, yung mga kakilala ninyo na kasama dun sa lumang kalakaran noon, ayaw nila lahat sa akin. Yan na yung pinakamalaking pruweba ko na tama ang ginagawa natin dito